walang magaling na handler sa bulok na Oo, Master. Kailangan talaga maayos yung seleksyon mo. Lalo na pag lanan mo dito sa Luzon. Mga master, kumusta? Hinaot, okay ra ka? In today's episode, master, kaibigan ko to, no, kababayan, Bisaya, na nandito na sa Luzon, making his own name. Dito tayo, Bugrak Conditioning Camp. Kakausapin natin ating kaibigan, si John Ang. Good morning, master. Good morning, mga ka-master. Greet ka sa atong mga subscribers. Magandang araw sa lahat ng subscriber. Nakilala kita as sought after ilang mga breeders dito sa Luzon na gustong ihanda yung kanilang mga manok. Ako, Master, ay bata pa ako, mahilig na kami sa manok. Doon pa lang kami sa Davao. Tapos nung nag-pandemic, napapunta kami dito sa Luzon para maghanap ng mga lamb. Ngayon, sunerte naman dito sa mga laban. Dito na nag-base, nagtayo na rin ng conditioning camp dito. Kasi marami ding nagtitiwala sa aming ngayon okay naman yung kitaan namin. Ngayon nagpatayo kami ng kunting manukan dito sa Batangas at saka tuloy-tuloy yung namin. Kaya kami dito na nag-base sa Tanawan, Batangas. Maliit pa lang, may backyard naman kami na mga maliit pa yung mga 20 peraso lang. Tapos nag-alaga-alaga ako hanggang naghahanda-handa, tapos pumasok ako kay nag-aaral ako kay Abrenica. Batch 15, mga 2016 pa yon. So, Master, Bugrak Conditioning Camp. Anong ibig sabihin nito? Kalimitan, ang mga hindi amin, pinapadala lang ng may mga farm. Yung mga malalaking farm, iba, pinapipili kami, inahanda namin dito sa amin, dinadala. Dito namin hinahanda. Kami rin magpo-printing. Magtatari kami din. Kami na lahat. Tapos yung selection doon sa kanila, yung final dito na. Yung may-ari, sila ba yung magsiselect or kayo pa rin? Kaming dalawa magsiselect. Kung anong final na ipasok talaga. Siyempre, tinatanong ko rin siya anong gusto niya ipasok. Tapos, baka yung kursonada niya, tulungan na lang kami sa pagsiselect. Anong sistema ng partihan doon? 25% kami sa premyo. Halimbawa, kung magkano yung ma-premyo, 25% kami. Tapos, yung per win. May per win pa? Oo, may per win pa. Yung paghahanda, yung cost ng pagpapaghanda, per head po. Amin na lahat hanggang mapalaban. Meron bang, halimbawa, parang Visayas, babagsak sila dito kasi may sila dito sa halimbawa sa Manila Arena, meron ba? Pwede ka rin gano'n? Meron din. Meron din mga nagpapanda, mga taga Surigao, minsan Davao pag may laban silang Maynila para yung nila matagal na dito. Hindi na babiyahe ng malayo. Mahirap yung babiyahe pa, may stress baka hindi makarecover yung manok. Ano yung batayan mo sa selection doon sa farm ng may-ari? Performance. Sa palo na tingin. Pero pag may recommenda siya yun yung winning line niya, kinukuha namin. Kasi siyang nakakaalam sa breed niya. Tinitingnan na lang namin yung palo. Kalimitan man, winning line, magagaling din. Pag Master, hindi impressive sa bitaw, pwede pa yung mag-perform ng maganda doon sa actual na? Depende na yan sa pagsisipag ng tao mo. Kung ang tao mo ay patamad-tamad, hindi mag-i-improve din yan. Pero number one, selection talaga. Mas madali yung magaling na talaga ihanda. So, pwede palang turuan or mapalabas yung potensyal? Palabas mo yung pinaka-the-best niya, pwede yun. Pero yung halimbawa, yung may ground pa, tuturuan mong paangatin. Sa amin, hindi na namin tinuturuan. Kung yung karakteristik niya, doon na rin yun siya. Kasi tuturuan mo siyang lumipad. Yung karakteristik niya, nasa ibaba lang siya. Lilipad siya, pero hindi siya magaling. Magiging target lang din siya doon. Kasi yung kalaban, yun talaga ang style. Siya ay pa lang, tinitraining lang ng ganun. Kung ground pa, hindi, turuan mo na siyang palakasin yung abilidad niya sa ibaba. May nakikita ako, Master, ba na mga alaga doon sa actual na gumigiri. Ano kayang rason nun? Sa paghahanda yan, Master, kalimitan. Kulang nila na yung iba, hindi nila pinapasanay sa ibang kulay, ganon. Or yung iba, maraming tinuturok na baka nasobrahan, medyo overdose, medyo may nawala yung ibang gigil. Tapos yung iba, sa bloodline na rin, na sadyang gumigiri, tinutuloy pa rin ang
sa buto, gumigiri na. Hindi na nawala nung tinitreat sila. Tinutuloy pa rin. Yun na yun. Gigiri talaga yun. Wala ka nang magagawa doon. Naniniwala ka ba, Master, sa kasabihan na walang magaling na handler sa bulok naman? Oo, Master. Kailangan talaga maayos yung seleksyon mo. Lalo na pag laban mo dito sa Luzon. Masikip ang laban dito at saka kailangan mo maayos na talaga. Pag ka ng alangan ka, ay mga kalaban mo dito, yung malalaking farm, marami silang pagpipilian, ay mahihirapan ka. Kasi yung malalaking farm, hindi naman iisang handler. Meron sa halimbawa yung malaking farm, may 3 handler. Ang aalagaan naman ng handler na yun ay hanggang sa kaya niya lang, na mahipo lahat. Lahat noon ay nakahanda, yung ilalagay noon. Kasi 3 sila may handler din doon sa ibang marami silang pagpilian, tapos yung kinukuha nila doon, yun lang kaya nilang ihanda. Hindi mo masabing matatalo sila ng backyard. May talo sila sa backyard, pero kasi nahanda rin yung mga malalaking farm. At pabor pa kasi sila, marami silang pagpipilian. Kasi hindi naman garantisado na isang batch, puro super yan. Oo, kalimitan pala. Mo na, 50-50. 15 good, 15 regular. Kahit maganda yung materialis mo, may basura pa rin dyan. Ano yung pinaka magandang kondisyon na bloodline para sa'yo? Based on your experience. Roundhead. Boston, Allen? Mga Allen Roundhead. Allen Roundhead. Mga Pulse Park at mga Kalisayin, Pulse Park at saka Allen Roundhead. Mga Allen Roundhead maraming panalo na hinanda ko Allen Roundhead kay Gab Gonzales. Shout out kay paring Gab. Siya? Parang pang-counter siya ng mga sweater Simple lang siyang lumaro. Parang pangat-angat lang. Parang kung sa ibang buyer, hindi siya madaling mabenta. Hindi rin siya nagganong magmumultiple. Pero may timing siya. Para siyang si Marquez kung sa boxing. Oo, parang ganun lang. Yung sweater si Pacquiao, si Allen, si Marquez. Ano ba sila? Gut empty? Gut empty. Dry? Hindi, medyo basa. Basa? Pag yung sa moisture, depende pa rin sa bloodline, no? Depende sa bloodline. Ano pala yung mga dapat din na dry na bloodline? Pwede mo, yung mga sweater, ang hatch, pwede rin. Kasi mga matatapang na linyada ng manok yun Yung black? Yung black, hindi ko ganong tinadry. Gawa ng, para sa akin parang masyado silang nag-agresibo. Basta dry na dry. Last time nagkita tayo, wala pa to. Doon pa sa kabila, yung sa bahay mo. Malaki din yun. Hindi ngayon, additional na ito. So may kita pala yung paghahanda. Oo, basta sipagan nyo lang para magiging lamang tayo sa panalo, magkakapira naman. Yung mga handler, Master, na ngayon ba nasa isip nila na baka pwede din silang magsarili. Anong ma-advise mo sa kanila? Kasi yung iba natatakot na magsarili. Kahit may talent naman sila na maghanda, ano yung ma-advise mo sa kanila? Kasi ikaw, nagrisgo ka di ba? May ka dati, may farm ka talaga na pinapasukan, tapos nagsarili ka na ngayon. Ano yung ma-advise mo sa kanila? Para sa mga handler dyan na gustong magsarili, tibayan mo lang yung loob mo. Kasi pag mahina yung loob mo, hindi ka magkakaroon. Hanggang doon ka na lang. Pero pag malakas yung loob mo at malaking tiwala mo sa sarili mo, kaya mo yan. Sipagan mo lang. Doble ang sipag, no? Doble ang sipag. Kasi pag hindi magpe-perform yung mo pag wala kang sipag, hindi naman pwedeng, kahit masarap yung patoka, wala kang sipag, tamad din yung mo pumano. Kailangan sipagan mo para sisipag din yung manok mo. Nung una, may ilan-ilan lang, nung iba, yung pang maniwala na ako'y naghahanda ng hanggang bumili ako ng ilang manok, sarili ko, nila umi-score. Tapos yung iba, unti-unting meron na nagpapahanda. Hanggang pag magandang record, maraming magtatanong sa'yo Tapos yung talo, alam na nila yon kasi sa din mga yun, sadyang meron talagang panahon na mapagtalo tayo. Lang yun, mga trial lang din yun. Hindi, tuloy pa rin ang handa, makakabawi din tayo. Naniniwala ka ba, Master, na meron talagang parang instrumentong ipapadala yung may kapal ba na along the way, tutulong sa'yo pag medyo alanganin ka? Oo, meron talaga. Halimbawa, yung isang amo mo, parang medyo nawawala na siya ng tiwala kasi napagtalo kayo. Meron ding darating na papalit doon. Meron na naman bago magtitiwala sa'yo. Kaya sinasabi ko yung sinasabi mo sa akin, totoo yun. Naniniwala ko doon. Na meron talagang parang taong mag-aakay sa'yo. Basta huwag ka lang magpakasira sa kapwa. Meron talagang darating na taong tutulong sa'yo. Kasi may tiwala sila sa'yo. Yung longevity ba? Yung haba ng relasyon sa amo. Paano gawin yan? Yan. Huwag kang magpakasira, lalo sa pera, gaya namin, conditioning camp. Minsan yung amo,
hindi sumasama sa laban, pinapadala lang yung pera. Eh, kailangan pag ibalik mo yung pera, naka-record lahat yung pera para wala silang masabi. Tsaka malaki yung tiwala nila sa'yo. Kasi once masira mo yung tiwala ng mga amo, kakalat yan sa industriya ng pagmamanok mo. Wala nang magpapahanda sa'yo. Kasi sira ka sa pera. Hindi, natatakot na rin silang magbigay sa'yo ng pera. Halimbawa, mawawalan silang tiwala sa'yo. Wala nang magpapahanda. Baka may gusto kang kumustahin, batiin, or i-shout out, Master. Shout out kay aking kaibigan sa Cebu, si Monkey Dalupi. Punta ka na dito. Si Boss Chinox ng nasa ibang bansa. Kumusta ka na dyan? Kay Kuya Chris Villanueva ng Karkar. Bumalik ka na dito sa Luzon. Si Chris, magaling din yung mga alaga niyan. Oo. Tapos humble na tao din. Sold out lagi yun. Shout out kay Brian Mercado na magaling magtari ng tanawan. Kakain na. Ayun mga Master, I hope na meron na naman kayong natutunan in today's episode, no? Master, please keep on supporting me by subscribing in this YouTube channel. Also, my Facebook account, Berada Master. And Buhay Manok Handler. My TikTok account, JM Berada Master. Also, yung page nila, ano nga yung page mo, Master? Bagrak Game Farm. Bagrak Game Farm, no? I-add nyo or i-message nyo dun. Hanggang dito na lang po mga Master. Hanggang sa susunod nating episode. Maraming salamat. Berada Master! Salamat po, Master. Mga for rent na lupa dito sa Batangas. Ganda. Mga for lease dito sa Batangas. Sinigang. Dili, baboy ni.